Ayan, bali, nagpapasalamat po tayo kay Jose Claire Castro. Ngayon, may mga bago, talakayin lang natin yung mga bagong bash. Ano daw ba yung pinuntahan, lamay o party? Kasi nakikita nila kami nagtatawanan. Alam niyo mga karayuma, dito po kasi, wala po silang pakialam kung sobrang saya namin na nagtatawanan kami, di ba? Hindi yun na nais, hindi yun na wala na kayong pakialam doon. Di ba? Kasi wala naman kayong ginawa para sa buhay ni Mima, unang-una. Wala naman kayo naiambag para sa buhay ni Mima. Hindi nyo naman kilala si Mima. Oh, hindi mo kilala, hindi nyo naman katulad namin na nakakasama namin. Sorry, pero totoo, totoo yun. Wala kayong pakialam kung natatawa kami kasi kinakat niyo yung video eh. Okay? Kinakat niyo yung video. Inaatake niyo na naman si Jose Claire. Di ba? Oh, inaatake niyo na naman. Oh. Talagang masaya kami kasi nga may nabalita sa amin na parang hindi kami sasaya, may nabalita sa amin na malaking update sa kaso ng kaibigan namin. Masaya kami, alam nga namang malungkot pa kami. Inihingi namin dito, Stacia. Oh. Malungkot kami. Tsaka wala kayong pakialam kung nagtatawa kami nila Yuse. Nagtatawanan kasi kami. Kasi nga, ganun kami magsasamahan, tunay. Okay? Tunay. Di ba? Tunay kami magsasamahan dito. Ginawa nyo, kinakat yung video, hindi nyo yung full context. Diyan naman kayo magaling eh. Yung full context ng video, hindi nyo pinakita. Diba? Oh. Kaya, nakakaumay na rin yung itong mga DDS na ako kahit kami, hindi po kami ganyan. Diba, may mamatay ng mga vlogger na if ever matatawa ka, kay stupiduhan yan. Ayan na po ang inaano nila. Inaano nila ngayon na pasalamat to kay kaano ko lang eh. Kaya medyo kalmado ako ngayon. Pasalamat pa kayo. Nakaligo ko lang kaya kalmado eh. Diba? Ako, wala kayong pakialam kung dito. Kasi pag nagpunta po kayo dito, magugulat kayo, medyo nagtatawan-tawanan kami. Kasi po, plastic po yun. Hindi po kasi kami plastic ng tao eh. Plastic po yun nandito. Anong gagawin gusto nilang gawin? Nandito kami, iiyak kami ng iiyak. Kaplastikan po yun. Dito po, kailangan ipakita namin kung ano kami, totoong tao. Hindi yung iiyak kami ng iiyak. Yung nanay niya nga, kita mo, masayang-masaya na. Oh. Gusto niya iiyak-iyak. Katangahan yun. Hindi mo kailangan diktahan yung damdamin ng tao. Kasi kulto kayo eh. Dinidiktahan nyo yung damdamin ng tao. Kami, natural lang kami dito. Kung ano yung nararamdaman namin, nandiyan yung mga subscriber namin. Kasi masaya kami. Masaya yung nanay ni Mima. Masaya kami noon. Diba? Oh. Kasi kayo plastic kayo, pupunta ka. Siguro pag pumupunta kayo ng libing, iiyak-iyak kayo, kunyari talaga. May ginagawa nyo kay Digong, kala nyo anak kayo, putang ina nyo eh. Diba? Kala nyo anak kayo, iiyak-iyak kayo. Yun ang abnormalan, umiiyak kayo kay Digong. Akala mo namatay, yun yung kabaliwan. Diba? O yan, tapos dumako tayo dito sa pangalawa kay Maharlika. Itong hayop na to, ginastosan daw ng Pangulo. Eh ano naman, Maharlika, ikaw if ever may mangyari sa'yo, ha? Walang nagmamahal sa'yo, ha? Walang pupunta sa'yo ng gayang ganito, ha? Walang pupunta sa'yo. Mamamaho yung puday mo, mabubulok. Maagdas yung puday mo, walang pupunta sa'yo. Kaya mainggit ka. Talaga namang maiinggit ka talaga dito. Dahil dito, yung pamilya wala nang ginastos. Dahil dito, yung mga kapatid ni Mima, 3 scholar na, wala nang gagastos yung anak. May inggit talaga to kasi kayo,
Hindi kayo pupuntahan ni Sarah pag namatay kayo, if ever. Hindi kayo pupuntahan. Hindi kayo pupuntahan. Oh, namatay yung mga kasamaan nyo, hindi kayo pinuntahan. Oh. Diba? Hindi kayo inintindi. Eto kami. Kita mo yung pagmamahal, umaapaw. Yung pagmamahal, makikita mo, legit, hindi pinipeke, hindi troll farm. Diba? Ganun po yun. Ganun yun. Kaya wala kang pakialam kung makikita mo dito, may nagbigay kay Mima ng ganito, nagbigay ang presidente ng ganito, nagbigay ang mga ganito. Wala ka nang pakialam doon. Ha? Wala ka nang pakialam doon. Ang importante dito, maraming nagmamahal kay Mima. Yun ang importante rito. Oh. Diba? Wala kayong pakialam kahit ang importante ang presidente nandito. Immediately umaaksyon. Oh. Diba? May namatay kayong vlogger. Nasa yung Sara Duterte nyo. Nagpunta ba doon? Nung na-hospital yun, ilang buwan sa hospital, dinalaw ba? Samantalang yung iba't ibang mga madrama siya, dinadalaw. Dito, kita mo. Oh. Pero niyo po, ang ganito istorya, si Mima po, nakakaawa. Nung pinaslang po si Mima, tirik na yung araw bago siya na-retrieve. Panlumo po talaga. Dahil, hinihintay pa maigi yung mag-iimbestiga bago galawin. At pagkatapos po nun, agad-agad umaksyon na po ang ating mga kaibigan, si Boss Mike, umaksyon na po ang ating gobyerno, umaksyon po. Sabihin nila, ba't ginagawang big deal? Ano hindi gagawing big deal? Awareness po ito. Awareness po ito. Na sa malayang pananalita, baka may nasagasaan si Mima na nasagasaan sa pagbablog niya. Pero hindi naman po kapag nasagasaan tayo ay gagawin natin ay kitilin ng buhay. Hindi po tama yun. Di ba? Ayan, agad-agad po tumulong ang ating Pangulo. At sabi nga nung panoorin niyo po yung interview natin sa nanay ni Mima, wala akong kapera-pera si nanay niya kasi nga katatapos lang ng gastusin sa school na pinadala ni Mima. Katatapos niya lang sa gastusin sa pamilya niya. So, yung nakititira niya pang pera na hindi pa siya pinapadala ni Mima, 4-5 na lang. Pag-uwi niya dito, nagulat siya na naasikaso na lahat. Dahil nga, sa totoosin lang po, yung nanay ni Mima dapat po dadalhin dito na aeroplano, kaso biglaan po, habang inaasikaso siya, ay nagbas na po. So, dito kaya nga po, nung nangyari, nung nandito na siya, binigay na po yung para kay Mima lahat-lahat. Palibing, pang-transfer sa Samar, pamasahin nila sa aeroplano, lahat kumpleto na po, scholarship. Yung anak po ni Mima, hindi po pa kinuha ang scholarship kasi masyado pa pong bata, 4 years old. So, ang napag-inisyonan po, ang kinuha ang scholarship, eto pong mga kapatid kasi nga nag-aaral na para sa sakul po. Yung anak, kasi matagal pa hindi pa nag-aaral So, nag-focus muna po dito na sa aaral muna. Diba? Yan po ang update natin. Tapos regarding po dito sa update po na update po dito sa kay suspect, ang nangyari po ay nagtutugma po ito sa aming pagre-research at pag-iimbestiga. Konti lang sasabihin ko sa inyo. Kaya nga nang sinabi ko sa inyo sa live, eto na naman po ay tungkol dito, yung doon sa sinasabi ko sa inyong dalawang lalaki, no, bumalik, may dalawang lalaki po na bumalik
na nagpipilit po na kumuha ng gamit ni Mima. Yan. Yan po. Yan po ang pinaghihinalaan din namin na anggulo. At ito po ang nakikita ng kapulisan na meron pong dalawang lalaki na bumalik at doon po parang doon po sinusundan yung kaso na di umano ay mga sindikato. Diba? Ito pong di umano mga sindikato. Kasi parang ang lumalabas, si Mima po ay parang may napahiraman yata, di umano ng pera. Parang ganun eh. Parang ganun. Umiram ng pera kay Mima. Yan po ang lumalabas. Tapos, nagkautang sila kay Mima. At kaya bumabalik po doon sa bahay after ng crime ay may nais kunin. May nais kunin po doon na para mapatahimik ang nangyari kay Mima. Yan po ang update ng ating kapulisan. Okay? At sabi ko nga sa inyo, isa pa tong boyfriend ni Mima. Pasensya na po, pero hindi po maaalis na kayo ay magiging suspect dito. Kasi, unang-una, bago pa lang kayo ni Mima eh. Bago pa lang kayo ni Mima. And sa kamay namin, sa kamay ni Boss Mike, wala pong nangyayari kay Mima, safe na safe. Pero nung lumipat sa kamay niya, ay marami na po na nangyayari kay Mima. Ayoko pong sabihin, although, kaya nga po kagahapon, ay kagabi, may nagtatampo po na mga, ewan ko kung followers ba talaga yun. Dahil alas 10 na po, nandito pa. Tapos ayaw po umalis dito sa loob ng burol. May pinag-uusapan po kami importante at may mga kausap po kami importanteng tao. Ayaw nilang umalis. Ayun, nagtatampo, umiiyak-iyak po kagabi na bakit daw siya pinapaalis. Ang sabi lang naman namin, ma'am, oras na po ng pamilya ngayon, alas 9. At ang dalaw po ay hanggang alas 9 lang ng gabi. Oras na ng pamilya ngayon para magpahinga, matulog. Kami po ay mag-meeting, may pag-uusapan kami. Yun. Nagtatampo, wala naman po kami ginawang masama sa inyo. Kasi unang-una po, nag-iingat po tayo dito dahil hindi natin alam kung sino kalaban natin. Okay? Ayan, dumating pa nga po sa punto na itong si Mima, nilalak po si Mima. Nilalak po, totoo po, kinakandado. Kinandado po si Mima sa bahay. Kita niyo na po, tingnan niyo po. Yan po ang naranasan ni Mima. Kaya nga, yan po din po ang pinagsosospetsahan namin. Okay? Pinagsosospetsahan namin. Simula nang dumating po itong boyfriend na to, ay iba-iba na po kalbaryo ang naranasan ni Mima. Iba-ibang naranasan ni Mima. And sa naranasan ni Mima na sakripisyo, unang-una po walang trabaho. Walang trabaho. Si Mima po ang kumilos lahat. Tapos itong si Mima, nagdadailan pa. Kasi nga nalaman namin yun. Kami, sabi, ba't mo pa kang ginaganong ka? Si Mima, siyempre, bulag sa pag-ibig, bulag sa lalaki. Bulag sa pag-ibig, bulag sa lalaki. Ang sinasabi niya is, hindi, kasi, minsan makulit talaga ako. Hindi, minsan matigas talaga ulo ko, kaya okay lang yan. Ano lang talaga, matigas ulo ko. Hayaan nyo na siya. Para sa safety rin namin, nagdadaylan pa.
Diba? Ayan lang yung mga part na sinasabi ko sa inyo na ah, ano, ayan lang po yung mga part na pwede ko munang sabihin sa inyo. Hintayin natin uli kasi nag-update yung PMP, nag-update din tayo doon. And hintayin natin uling update kung pwedeng todo na namin sabihin, okay? Oh, yun. And ito pa, kasi hindi rin natin pwedeng sabihin na yung angulo na itong boyfriend inutusan ng isang malaking BDS, malaking sindikato. Hindi natin alam eh, whatever eh. Nag-iimbestiga pa eh. Okay? Nag-iimbestiga pa eh. Yan. Yan po. At yan. Ayun nga, ang ano na ito, nakakapagsalita na daw po yung boyfriend, nakakapagsalita na at nakakausap na ng investigador. Sana naman, sabi ko nga, isabihin niya ang tama at buong pangyayari. Di ba? Sabihin niya. Yun po, sandali lang. Ayan. Para kita niyo yung kalsada. O, kaya nga po sabi ko sa inyo, mga kababayan, lahat ng anggulo tinitingnan namin. Siyempre, unahin natin yan, politika. Pangalawa po dyan, yung ex-boyfriend. Pangatlo po dyan, yung recent boyfriend. Okay? Yan po yung mga tinanggal nating anggulo. At yun nga, lumalabas na marami talagang nangyari kay Mima. Simula po ng marami po nangyari kay Mima simula po nung madikit siya dito sa boyfriend niya. At dumating na nga sa punto na si Mima ay mga kababayan kung saglit lang kuha akong tubig. O yan. Asa na tayo? Asa na tayo? O yan. Yan, ay sana po ang minili nga namin, ipagdasal po natin, mga nagmamahal kay Mima, ipagdasal po natin na sana po, bago may libing si Mima, masolve na po yung crime. Okay? Masolve na po yung crime, yun lang po hiling namin. Ano man po ang dahilan, ano man po nangyari, kahit ano po ang nangyari dito, masolve na po yung crime. Yun po ang request namin nila Boss Mike at mga kapatid namin vlogger. Kasi napakasakit po na panoorin niyo po yung interview namin sa magulang kagabi. Napakasakit po ng pangyayaring ito. Ang dami pa nag-aaral na kapatid ni Mima. Ang dami pang pangarap ng batang si Mima para sa nanay niya. Di ba? Nakita niyo po yung buhay ni Mima. Nagsimula po si Mima sa pangunguha po ng yung mga similya po ng mga alimasag, alimango.
Doon po sila nagsimula. Tapos dumating din po sa punto, si Mima ay nangamuan, nakatulong, nag-aalaga po siya ng bata ng isang mayamang pamilya sa probinsya nila. Ang dumating po yung pagkakataon na pumasok po sa isipan ni Mima na may bagong cellphone yung kapatid niya na pang gagamitin pang Mobile Legends. Yun po ang unang ginamit niya para po makapag-vlog. At doon na nga po nagsimula ang kabanata ng isang Mima Alicia. Nagsusumikap siya na mag-vlog. Tapos, ang nanay niya is sobrang super supportive sa kanya. Si nanay ang nag-aasikaso, mag-vlog siya, lulutuan siya, mag-vlog siya, siya na bahalang mag-asikaso sa bahay nung asawa at anak niya, si nanay ang nag-aasikaso. Di ba? So, ang inihiling po namin is sana po ay bigyan na po ito ng solusyon at mabigyan na po ito ng agarang lunas or agarang paglutas sa kaso ng ating kaibigan. Okay? Okay, usap po, ipagdasal natin si Mima. Ipanalangin, ipagdasal po natin si Mima. Wala naman po siyang ginawang masama. Miski sa mga DDS, sa mga Duterte, wala po siyang ginawang masama sa inyo. Freedom of expression yun. Yun po yung freedom of expression. Diba? Yun po yun eh. Hindi naman po siya sinabihang papatayin niya si Sara. Hindi naman niya sinabihang papatayin niya si Digong. Wala po siyang sinabihang ganun sa inyo. Kinriticize lang kayo ng kaibigan natin. Ayun, ito nga po pala, yung mukha po ni Mima, pag pumunta po kayo dito, ay makikita niyo po, kaawa-awa po. Deform po yung mukha ni Mima. Hirap na, ayun na po yung pinakamahirap na ayos. Kumbaga, yung ginawa po kay Mima, yun, although hindi po siya nakuha na perfect shape, kasi po, ayun na po talaga ang pinaka magandang may aayos pa sa mukha ni Mima. Deform, parang medyo deform. Deform po siya, grabe po. Pag nakita nyo, talagang grabe po. Grabe. Grabe po. Kaya po kung napanood nyo po yung video ko, eto na, dumako na tayo sa istorya kagabi. O kwentuhan ko na kayo. Press 1. Istorya kagabi, press 1. Kukwento ko sa inyo bawat araw. Ganun kayo kalakas sa akin. Towel ko, di ko pa nalalaban. Okay, di kagabi, pagpunta namin, punta kami alas 6. Kaya pagpunta namin, kadarating lang namin, yung boss namin na si Ma'am Arlene nagsasalita. Nagsasalita siya. Hiningan kami ng, ayan na nga po yung binabas ng mga animal. Hiningan kami ng speech. Si Ma'am Arlene muna, kadarating ko lang, nakita ko, tapos si Ballpoint tinawag. Si Ballpoint nagsasalita. Nakakaiyak si Ballpoint. May akala ko, bandang dulo pa ako. Kadarating ko lang, wala pa ako 1 minuto sa upuan ko Tinawag kagad ako. Sabi Yolo, ikaw na. Ba't ako kagad? Darating ko lang Hindi pa ako nakapag-isip. Alam niyo yun, kaya ganun po yung video ko. Panoorin niyo po. Hindi pa ako nakapag-isip. Hindi ko pa nagdudugaw si Mima. Di ba? Hindi ko pa nagdudugaw si Mima. Ngayon, pag ganun ko, pag hawak ko ng mic, tinignan ko si Mima, grabe po, napaiyak ako. Wala ako sa sarili habang nagsasalita ako, mapapansin nyo. Napaiyak po ako. Sabi ko, hindi ko na maano yung sarili ko. Sabi ko, grabe naman kayo na babae yung dinali nyo, hindi nyo pinuruan nyo pa sa ulo. Grabe po. Para ako nag-shutdown kagabi. Ayun po yung istorya. Tapos ito po, ayun na.
Pagkatapos nung, ayun po yun eh, kinat nila yung video eh. Pagkatapos nilang ng isang speech, siyempre, magpapatawa kami. Alam mo, maging plastic kami, iiyak kami nang iiyak. Mga karayuma, kilala niyo po kami. Hindi po kami plastic na tao. Na nag-i-speech kami, iiyak kami, gusto nila, iiyak kami nang iiyak. Paraming tanga. Kung yung nanay nga nakangiti, di ba? Ngayon gusto nyo, pakita nyo sa amin, porkit sa harap ng camera, porkit naka-video kami, iiyak kami. Ano gusto nyo? Gusto kasi ng mga DDS, pag may harap ng camera to, iiyak ka ng iiyak. Magpakatotoo ka. Diba sabi ko na yun eh. O syempre, magpapatawa tayo. Para gumaan. Hindi, gusto ng mga DDS. Dulo iiyak ka. Ano pa ako asawa ni Mima? Ano ba si Yusik Ler, nanay ni Mima? Mga tanga kayo eh. Diba? Kaplastikan yun. Yan. Tapos po, gusto natin magpasalamat, siyempre, dumating po yung mga kakamping. Shoutout po sa mga kakamping dyan. May kakamping ba dyan? Gusto ko po magpasalamat dito po sa mga kakamping. Okay? Gusto ko po gusto ko magpasalamat sa mga kakamping, si Pati Bao, si Kagawa Joey, si Attorney Reyes, andito, si Lovely, ayan, si Lovely, ayan, kasi 30, okay, wag mga kababayan, wag po tayo sa 13, dun tayo sa 30, safe tayo doon, okay? Handaan, reminder of the day, wag papatol sa 13, dun lang tayo papatol sa 30, okay? Ngayon, ayan na nga po, si Lovely nagsalita kasi nga sinabi ni Lovely doon na ako unang tinawagan ni Lovely kasi nga po sabi ko sa inyo, magkausap kami ni Lovely. Hindi naman po ako cloud chaser na porket sikat na sikat si Lovely, sasakyan po natin. Uy, nakakausap ko si Lovely. Uy, itong usapan namin ni Lovely, convo. Hindi po tayo ganon mga karayuma. Hindi tayo ganun na, si Lovely, kaibigan mo yan, pagmamalaki ko, hindi po tayo ganun. Hindi po tayo ganun. Yan, lagi ko po kausap yan si Lovely. Ako unang tinawagan niya na about kay Mima, nag-iiyakan kaming dalawa. At nakwento niya na, kaya pwede ko nang ikwento. Kasi hindi ko pa kinukwento sa inyo, kasi ayoko po. Masyadong cloud chaser yun, baka sabihin. Diba? Yung usapan namin magkaibigan, sa amin muna yon. Then nakwento niya na, eto na, ikukwento ko na. So, nagkausap kami, nag-iiyakan kami nung nangyari yon. Sabi ko, mag-iingat ka, lalo ka na. Napakalaki ng reach mo. Dahil ikaw ay sikat na at binabati kita dahil alam ko naman ikaw, napakahusay mo. Sabi niya, Kuya Nyolo, hindi, wala yun. Sabi niya, hindi, ikaw mag-iingat ka. Kasi nga, maraming may galit sa'yo. Sabi niya, tapos tawanan kami ng tawanan. Nandun kami sa libe na yan, tawanan ng tawanan. Sabi ko, kumain ka na, Lovely. Sabi niya, I don't want to. I'm very much full. Ba? Sabi ko, inahamon ako nito, Nag-ano siya, nagbe-British. Why? How can you say that you are full? Me, I'm half empty. I'm half full. Sabi niya, ano yun? Ano ka ba? Akala ko ba malakas kayo mag-English? Half empty. Kalahati ko ngayon ay kawalan. Half full. Kalahati ko ngayon ay siraulo. Ayun yun. Ang hina mo sa English, Alam mo ba magaling ka? Hina sa English, diba? Kaya salamat sa mga kakamping. Sa mga kakamping, nakapatid dyan, maraming salamat po. May mga DDS po, pumunta. Mga DDS, pumunta. Kasi ano po, punong abala tayo. Nakita niyo naman, ako po ang nagsiserve, pupunta sa admin, busy po
Pupunta kami sa admin kasi ililipat nga si Mima. Nag-i-interview sa mga bisita, nag-i-entertain. Busy tayo dito eh. Tapos pag-iikot ko nga po, "Uy, salamat po sa pagpunta nyo Binabati tayo. "Sir, kayo ba si Nyolo?" Sir, salamat po." "Sino po kayo?" "DDS po ako, sir." "Uy, DDS kayo, sir." "Pero sir, okay po ako, normal po ako." Kasi po, bilang DDS po, or sumusuporta po ako sa mga Duterte, pero po, iba po usapin. Ito, napakagaling ko, sabi nung matanda. Iba po usapin pag namatayan. Respeto po yan. Tama po yung sinabi niyo, Sir Nyolo, napanood ko kayo sa FB, na nasa kultura natin ng respeto. So, kaya po ako nagpunta rito para patunayan na hindi po lang mga DDS ay bobo at may luga. May mga DDS pong pumunta rito. May mga DDS pong pumunta. Kinater namin. Inaccept po namin. Kasi po, ganun po ang tama, ang normal. Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong videos. Bakit naman ganun? Bakit nangyari ito? Isang kaibigan tunay, isang taong totoo, sa isang iglap lang nagluluksa nang dahil sa'yo. Hindi ka namin malilimutan, Mima. Tunay namin kaibigan, Mima. Hustisya'y bibigay sa'yo. Ipaglalaban ka hanggang sa dulo, Mima. Hindi ka namin malilimutan, Mima. Tunay naming kaibigan, Mima. Hustisya'y bibigay sa'yo. Ipaglalaban ka hanggang sa dulo. Ipinaglaban mo ating taong bayan, ipinagtanggol